lakas ng loob nito manghamon kay Zaldico, di ba? Hinahamon niya. Umuwi ka, sagutin mo ito mga to. Bakit ako? Hindi ako nagtatago. Natural, hawak mo lahat eh. Ikaw nasa kapangyarihan, ikaw may hawak sa pulis, sa AFP, sa NBI, sa'yo lahat. Baka nga pati sa'yo na eh. Di ba? Realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera. At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez. Dapat nga kung alam niya na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. One, inabot niya ng 3 taon bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan yan, Tiangco? Hindi kasi mga kababayan, matindi ho itong revelasyon nito talagang detalyado. May ibig sabihin po niyan mga kababayan. Ibig sabihin talagang alam niya yung kanyang sinasabi at hindi ho siya gumagawa lamang ng istorya dahil meron siyang mga pinakitang ebidensya. Although ako patuloy natin sinasabi, hindi ako naniniwala 100% sa kanya. Alam mo naman, napakasinungaling din yan. Pero gayon pa man, sa tingin ko, talagang sinasabi niya na rin yung mga iba pa niyang nalalaman. Malamang sa malamang, binabawasan lang niya. Halimbawa, yung hindi kasali siya sa namumorsyento. Hindi ako naniniwala doon. Imposible hindi namumorsyento to. Itsura pa lang eh. Di ba? Imposible hindi namumorsyento ito. Ako, sa tingin ko talaga, kasama ho siya dyan sa mga sindikato na yan. Pero gayon pa man, nilaglag niya na yung mga bossing niya. Di ba? Siyempre, hindi nga naman siya yung pinakamalaking kinikita, yung bossing niya. Kaya nilaglag na rin niya. At eto nga, detalyado na yung kanyang sinabi. At naku, napakaraming reaksyon. At mismong si Marcos nag-react. Mismong si Marcos nag-react ho dito kay Zaldico. Yan ang ating papanoorin unya-unya. Pero bago yan, syempre, panoorin na muna natin yung mismong detalye ng akusasyon ni Zaldico. Okay, detalye na natin. Ako po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Nako. Di ba? Di na karma ka. Hindi, kasi ganyan naman din ang ginawa nyo kay doon kay Tebes, di ba? Basta kaaway ninyo, nung panahon ninyo na nakaupo kayo, kung ano-ano mga niyayari ninyo. Kaya hindi rin ako naniniwala dito sa ulol na to eh. Sa dami, sorry. Sa dami-dami naman ng mga akusasyon at ginawa niya noon. Ngayon, parang siya na ang pinaka kaawa-awa. Sorry, pasensya ka na, Zaldico. May punto yung sinasabi mo. Kasi style nyo yan eh. Alam na alam niya. Style nila yan noon eh. Basta kaaway, ginagawang terorista. Basta kaaway kung ano nung akusasyon ng ginagawa ninyo. Kasama ka niya noon. Kaya alam mo yan. Kasama siya dyan na yung kampo nila noon ni Romualdez, kasama sila dyan Ngayon, ayan, di nakarma ka ngayon. Tuloy.
para mailibing ako kasama ang katotohanan. Nako? Kahit saan man ako pumunta. Nako po? Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako? Para sa pagdi-deliver ng malem. Grabe, no? 2 billion, ha? Imagine niyo yun. That's a thousands of millions. Ang isang billion ay 1,000 million. Ganong katindi yun. So, dagdagan mo ng 1,000,000. Hindi lang yung 3 zero. Ano yun? Anim. O siyam ata na zero yun. Tama. Ganong katindi ho yun. Maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Yung tig 1 bilyon. Kung dati usapan manok, 1 manok, 2 manok, ito hindi. Ha? 1 baboy. Tig 1 baboy daw sila ni Marcos. Grabe, no? Paano ba maging presidente? Gusto ko na rin maging presidente para makatanggap naman tayo ng 1 baboy. Parang ano yan, parang yung nangyayari ngayon, ha? Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker... hindi daw nabubuo yung 2 billion kasi baka mamaya i-compute na naman yan ni Auntie Claire. Sasabihin niya, sinabi ng 2 billion kada taon, mula 2022 hanggang 2025, bakit sinabi niyang 55 lang? Kulang yan. Pag gano'n, fake news siya, wala resibo. Gaganon, parang... Sinabi dito Auntie Claire, malinaw, sinabi. Minsan hindi daw nabubuo. Okay? Hindi nabubuo yung 2 billion. Kasi may mga project na para siguro doon sa mga congressman. Halimbawa, doon sa mga manghuhuli kay Pangulong Duterte, bibigyan yun, syempre. Ilang billion din yun. Yung para i-kidnapin si Pangulong Duterte, tapos siguro para i-push yung impeachment. Kaya hindi nabubuo siguro yung 2 billion. Di ba? Tarantado lang, no? Sir Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hati daw sila doon sa 55 billion, ha? Kaya nagagalit si BBM. Kasi siguro naliliitan. Paano namin mababawi yung nawala sa amin, yung kinuha ng mga Aquino sa amin noon? Paano namin babawiin yan? Baka ganun. Hindi ko alam, ha? Tanong ko lang naman yun. Sa tingin ko, iniisip niya paano babawiin, patapos na yung termino niya. Kailangan mabawi na nila yung yung nakakuha sa kanila noon, di ba? Kaya ganyan. Nako po, matindi ho ito. May abangan nyo po yung part 2, ha? Kaya nakaka-excite, Sabi nung iba, bakit di pa kasi buuin? Hindi, kasi may mga nagaganyan, May nababasa ako. Bakit di pa kasi buuin? Bakit pinapatsi-patsi pa? Pinapadrama-drama pa? Hindi ganon. Kaya pinapatsi-patsi. Sa tingin ko lang, ha? Ito, opinion ko lang naman to bilang isang mamamayang Pilipino. Parang ganito, Hindi naman pwedeng ipakain mo yung breakfast, lunch at saka dinner ang sabay-sabay. Tama, mali? Yeah, hindi pwedeng ganun. Breakfast, lunch, dinner, sabay-sabay mo yung pakakain sa tao. Sabi mo, yan kumain ka na. Ibig sabihin niya, hindi ka nakakain buong araw. Hindi pwedeng gayon yun. Una, maraming dahilan. Siyempre, kailangan mo ng energy all throughout the day. But isang pinakamatinding dahilan yan, kasi minsan, hindi nakakayanin. Di ba? I mean, hindi pwedeng, hindi kakayanin yung mga impormasyon kung ito'y sabay-sabay. Kailangan mahimay yung impormasyon. Kasi ito pa nga lang, apakarami ng impormasyon dito Yung hinihingi na 2 billion, yung total na nakuha ni Romualdez na 55, di ba? Di umano. According to saldi ko, masyado ng maraming impormasyon. Alam naman ng mga Pilipino, hindi kayang nguyain ng sabay-sabay. So, kailangan pag-usapan unti-unti yung at nandyan din, di ba, yung mismong address. I mean, masyadong maraming impormasyon kung ipagsasabay-sabayin ito. Yun ang sa tingin kong dahilan. Hindi ko naman sure. Hindi naman kami nag-uusap niyan. Sana hindi talaga kami mag-usap dahil wag ka na umuwi, ha? Para yung kaso mo. Hindi, biro lang.
Yun ang totoo dyan, mga kababayan. So, yun ang sa tingin ko, ha? Pero syempre, alam mo naman si Marcos, sinagot na rin niya. Maraming sinagot ngayong araw na ito si Marcos. At magtataka kayo, ha? Talagang hinaharap niya yung mga ano niya ngayon, mga akusasyon sa kanya. Pero yun nga lang, palpak pa rin yung kanyang sagot dun sa mga akusasyon na binibitawan sa kanya. Yun mga kababayan eh. Yun mga kababayan. Ha? I mean, patunayan mo, prove me wrong. Ha? Prove me wrong. Ang dali naman eh. Diba? Although I do not agree na kailangan ako. Para sa akin, hindi ko na kailangan ng drug test ni Marcos para maniwala ako sa sinabi ni Senator Amy. Kasi they can do anything eh. They can do everything pala. They can do everything para magkaroon ng negative eh. Kahit hair follicle pa yan, kayang-kaya nilang magikin yan. Eh yun yung election, kaya nila magikin eh. Yan pa kaya. Hindi, imagine niyo yun mga kababayan. Kaya ako, hindi ako, although maraming nananawagan na hair follicle, pero ako, hindi ako solved dyan. Walang kwenta yung hair follicle na yan. Mamaya, ano pa nga, sa tingin ko, huwag nyo na i-push. Mamaya magpa-hair follicle yan, lumabas dyan, negative. Eh di, ipagmamalaki pa nila. Pero ang dali lang kasing gawin noon eh. Tangina, ako yan. O, presidente ko, laki-laki ng pera ko. O, sabihan mo lang yung ano dyan eh, ano gusto mo? Ha? Ano yung maggagawa ng resulta? Ano gusto mo? Bigay ko sa'yo lahat. Oh, plus 1 billion. Lagay mo lang dyan, negative. Yeah, ang daling gawin nun. Bakit mo pa paniniwalaan yung they can do everything? They have the money, they have the power. Pag tumanggi, tatanggi ka? May gusto mong gawin namin yung ginawa kaya, no? Ganun, di ba? Kaya ano yan, kalokohan yan. Pasensya na kung tatablahin ko yung mga humihingi ng hair follicle. Hindi ko kailangan yan. Ngayon, dito sa sagutan ni Marcos at saka ni Amy, na sinasabi niya nga, prove me wrong, sabi ni Senator Amy, yun lang naman yun eh. Ang simple-simple eh. Prove me wrong. Sabihin mo sa akin. Kasi ito ang matindi dito eh. Ang daming sinasabi ni Marcos, pero hindi niya sinagot ni isang akusasyon sa kanya. Ay daw. Hindi daw niya sister yun, AI. It's either AI yun o impersonator. Ha? Bukas na bukas din, nang lalabas si Auntie Claire, sasabihin niya, that's AI. The president. Kasi sabi dito, that's not my sister. Eh, alam mo naman to si Auntie Claire. Yung utak nito, parang hindi abogado eh. Yeah? So, baka sabihin niya bukas, tingnan nyo na, sabi ni Marcos, AI daw yan. Baka naman impersonator. Di ba? Kasi maraming, alam mo ito, sa Pilipinas, marami tayong haka-haka eh. Hindi, alam mo kaya minsan kasi kaya tuloy nabudol kayo eh. Hindi, totoo, ang dami sa inyo nabudol dahil sa putang, iniiwasan ko na nga magmura. Ang dami sa inyo nabudol dahil dyan sa Talano Gold. Marami nagpapaniwala sa inyo nun. Hindi ko magets. Bakit tayo mga Pilipino, yung utak natin talagang sumasayad na minsan, ano? Di ba? Marami sa atin naniwala, dahil dyan, pag nanalong presidente yan, mababayaran na utang natin. Ang dami sa inyo naniwalang ganun eh. Pag naging presidente yan, mababayaran na utang natin dahil may Talano Gold dyan. Galing kay Dato Puti, kay Dato Mga ganyan eh, di ba? Yung mga vlogger naman, sinakyan din yun para maibenta itong si Marcos para sa presidente. Tapos ano nangyari? Bakit? Nabayaran ba utang? Hindi, lalo tayo nagkautang-utang. Dahil sa Talano Gold na sinasabi ninyo. Tapos, hindi kaya minsan talaga eto na naman, sasabihin na naman, tingnan nyo na, sabi ni Marcos, hindi na daw si Amy yun. Baka na lang niya yan, kaluluwa na lang niya yung nagsalita. O baka naman AI yan. Ang dami nating conspiracy theory sa utak natin eh. Hindi ko maintindihan, ano ba talaga, sabog na ba talaga kayo lahat? Di ba?
Hindi, kawawa si Marcos dito. Akala niya nakatulong yung sagot niya. Hindi nakatulong. Hindi nakatulong yung sagot niya. Kasi sa pagsagot niya, hindi niya nakilala daw si Amy. Ang galing nung banat ni Amy. Mamaya, tingnan nyo. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na na nagda-drug siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? Yeah, but tuwing sasagot siya na napakahirap, ano? One, it's either tatawa siya ng bonggang-bongga or yung kunwari ang daling sagutin eh. It's not true. Ganun lang eh. Kailangan... Ano ka, napoposes? Zombie? Kailangan pa mag-aanarting ganun? Di ba? Tinan nyo, nag-iinarte pa ito eh. By her accusations, and how do you explain these claims to the public? Para magmukhang matalino. Kumagano. Adiri talaga itong... Ewan ko sa inyo kung bakit ganito presidente nyo. Tinan mo. By her accusations, and how do may pagbuga pa ng bibig eh. you explain these claims to the public? Alam, nakakaloko siya. Akala niya nakakaloko siya sa ganun eh. Sus. Akala mo talaga nakakaloko ka. Banat bay, may anak ka na daw. Kasi mga fake news vlogger na mga tanso eh. Kung ano-ano binibintang sa atin eh. May anak na, bayot daw, bugaw daw. Sabi ko nga sa mga to eh. Next time sasagot ako, bugaw ka na ba? Ano ka na ba? Ganun talaga eh. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. Nox! In English siya, sinasayk niya yung mga tao eh. Kung parang sinasabi niya, si Amy, ganyang palingkera ako, social ako. Yung style ng pagsagot ko, yung may class. Para maraming maniwala. Alam mo naman Pilipino eh. Sakit ng Pilipino yan eh. Sakit ng Pilipino yan. Pag vlogger, nag-i-English mukhang matalino. Pero in reality, bobo yan. Ang dami niyan. Ang dami dyan mga kakampuit na vlogger, pa-English, lalong-lalo na yung isang vlogger na nagngangalang Kristan. Yung pa-English, pero pag titignan mo logic nung pantanga lang eh. Walang biro, panoorin nyo yun. Pero wag na kayo mag-subscribe. Kasi English speaking kuno siya, pero pagka tinignan mo yung logic niya, parang pang grade 1. Ganun ang logic nun. Ay, kasi tayo mga Pilipino, pag nag-English, parang magaling talaga eh. Pagka English kinamatis ka, ibig sabihin nun, bobo ka. Ganun tayo eh. Pero marami ho dyan matatalino kahit di marunong mag-English, ha? Tama si Amy doon. Pasok sa banga. Pasok sa banga yung sagot niya. Diba? Kung sino-sino na nakikita mo. Sana mali ako. Prove me I'm wrong. Hindi, maganda yun eh. Maganda yun eh. Tama siya. Alam mo, kung ako sa'yo,
BBM, Bonnet, kung ako sa'yo, panoorin mo yung video ni Aimee doon sa INC. Pag hindi ka lutang, pag lutang ka, baka iba talaga makikita mo. Ano ba? Kailangan yung nasa nasa tamang kaisipan ka. Yung mga ilang araw kang hindi nasa ayos, yung baga nasa ayos ka. Yung kalagayan ng utak mo dapat nasa ayos. Kasi pagka, alam mo na, yung sabi ni Aimee, di ba? Na breakfast mo. Ay pag ganun talaga, wow, pre. Si Aimee ba yan, pre? Bakit naman ako binuking yan, pre? Ano ba meron dyan, pre? Aimee, ikaw ba yan? Ba't di ko yung mo, bakit parang ganun na yung mo, gawa na lahat? Gago! Hindi, baka ganun siguro. Hindi, kasi alam mo, kaya Senator Aimee, kung ako sa'yo, wag ka na magpapagawa kasi hindi ka na makilala. Hindi ka na makilala ni Marcos. Hindi ka na makilala ni BBM. Kaya wag ka na magpapagawa. Minsan ganun talaga, di mo na makilala di ba? Kung maalala nyo, yung si Phuket. Yeah? Sabi nung immigration, who you? Where is this guy? Paano kung Indiano pa yung immigration? Who is this guys? Si Phuket, kilala nyo. Hindi nyo pa kilala. Si Phuket yung celebrity daw siya, sabi niya. Sikat daw siya, sabi niya. Sikat daw siya at dininay siya sa pagpasok sa Dubai. Pero hindi ang hindi ang dahilan dahil sa hindi lang niya kamukha yung nasa picture, pero kasi doon maganda nga yung paliwanag ng isang doon ng isang OFW doon. Sa Dubai daw kasi, paglabas mo pa lang ng eroplano, puno na ng CCTV yan, tapos inoobserbahan na yung iyong galaw. Sabi daw, di umano, eto si Phuket, di ba, pumasok pa sa CR ng pambabae. Kasi yan ang mahirap sa inyo Sorry to say ha. At ito, prangkahan tayo. Kayong mga pangit kasi pag bading, hindi pwede. Kayong mga nagfi-feeling na may ek-ek. Huwag na kayong pumasok kasi sa CR ng babae. Alam mo, kahit anong gawin ninyo, nakaka-offend kayo. Pagpapasok kayo sa CR ng babae. 'Di ba? Kung ayaw niyong pumasok sa CR ng lalaki at feeling ninyo may ek-ek na kayo, mag-CR na lang kayo sa kanto sa labas. Sa pader, itaas niyo yung paa niyo parang aso, ganun. Di ba? Kasi totoo naman wag na wag yung gagawin yan. Offending yan sa mga babae. Yung makakakita sila. Sorry to say, ito yung truth. It's a fact. Marami kong kilalang sa nga namin Sa show nga namin, pag kami mga trans na pumasok, tapos diretso sa CR ng babae, nagagalit yung mga babae na nagsusumbong Bakit kasi sila pumapasok yan ang problema sa atin feeling entitled. Na nagbago ka lang, nag-makeup ka lang, babae ka lang, papasok ka ngayon sa ng babae. Yun daw ang dahilan, sabi nung kasama mismo ni Phuket, yun daw ang dahilan kung bakit hindi pinapasok o pina-A to A yung Phuket na yon. Kaya siya pina-A to A. Kasi nakita daw sa CCTV na pumasok ng CR ng babae. No yan. No yan sa ibang bansa. Kung dito, minsan napapagbigyan pa kayo Pero no yan. No yan sa ibang bansa. Lalong-lalo na Middle East. Tapos ang ingay-ingay pa daw. Minsan sabi ko nga sa inyo, kahit ano pang suot na Dior niyan. Alam niyo yung Dior? Ang Dior, si Dior. Hindi, Christian Dior, ganon. O kaya Louis Vuitton. O Hermes. Sorry, Hermes tuloy. Kahit Hermes. Kahit ano pang suot mo ng ganyan, yung class, hindi yan nabibili. Paglabas pa lang daw ng eroplano, ingay na ang ingay na daw. Kasi yan ang problema sa ating mga Pilipino kanina. Nagkape ako. Ito,
Walang biro ito Nagkape ako. May bidabidang bakla doon ang ingay sa loob ng kapihan. Gusto ko nang sitahin Sa totoo lang, gusto ko nang sitahin Bakit ang ingay mo? Ano ba? Kulang ka ba sa pansin? Hindi ba pwedeng yung... Hindi ko naman sinabing huwag kayo mag-usap. Pwede ba kayo mag-usap pero yung mahina lang? Kailangan mo pang iparinig sa iba yung usapan ninyo. Sana kung matalino kang animal ka. Ang bobo ng logic mo Alam mo bakit? Ipinasok niya yung politika. Ano ito, may pagkakakampuit. Tapos ang ingay-ingay niya as if, alam mo yun, as if tama yung mga logic niya. Hindi, sabihin na natin, maybe I do not agree with you. I really do not agree with you. Pero pwede bang hinaan mo yung boses mo? Kahit ano pa topic mo, pangit yung bunganga mo. Ingay-ingay yung mga kayo, kaya kayo kaya kayo, di ba para siya sabi na nadidiscriminate. Hindi, nadidiscriminate kayo dahil sa ugali ninyo. Yan ang katotohanan pasensya na kayo Marami akong kaibigang LGBTQRSTYUZ. Matitino naman di ba? Pero minsan talagang meron lang na galing palengke. Ganun daw yung nangyari kay Pukit. Yun sabi nung kaibigan ni Pukit. Ang ingay daw Kaya tuloy naririnig na ng buong na napapareact na yung tao. Kaya tuloy na A to A. Ba't ko ba kinikwento ito? Hindi ko rin alam. Pero sinasabi ko lang sa inyo, pag kayo nagpunta ng ibang bansa, huwag kayo maingay. Huwag niyong dalhin yung pag-injolog ninyo. Ako daw nagtatago Atural, presidente ka Wala naman magtago ka, presidente ka. Kahit ayaw namin, wala kaming choice. Hindi kasi ang lakas ng loob nito manghamon kay Zaldico, di ba? Hinahamon niya. Umuwi ka, sagutin mo ito mga to. Bakit ako? Hindi ako nagtatago. Natural, hawak mo lahat Ikaw na sa kapangyarihan, ikaw may hawak sa pulis, sa AFP, sa NBI, sa'yo lahat. Baka nga pati sa'yo na Di ba? Hawak mo lahat, tapos sasabihin mo, di ka natatakot. Ba't di siya umuwi? Bakit? Ba't mo gusto umuwi? Totoo ba yung sinasabi ni Zaldico? Hindi, yan ang tanong ko sa'yo, Mr. President. Kahit ayoko sabihin yan, yung salitang President. Mr. President Bongbong Marcos, bakit mo pinauuwi si Zaldico? Sabi ni Zaldico, may balak daw, papatay siya O ba't mo pinauuwi? Ako nagtatanong lang Anong plano? Bakit yung pinauuwi si Zaldico? Ay! Di ba sabi ni Zaldico Sabi ni Zaldico, may plano daw sa kanyang yariin daw siya. Siya tapos pinauuwi ni Marcos. Bakit? Magkakaroon ng papalitan ng pangalan ng airport? Zaldico na? Hindi na Ninoy Aquino? Zaldico International Airport na? Bakit niyo pinauuwi? Huwag niyo pinauuwi. Pinauuwi ninyo, makakaharap pa siya sa husgado. Huwag ka na umuwi, Zaldico! Oy, Zaldico, tagal ko nang sinasabi sa mga abogado mo, na nakikinig. Kasi nanonood yung mga yan, Nanonood sa akin yung mga yan, Hoy, kayong mga abogado niya. Baka naman pwede ma-interview si Zaldico. Sige na. Bakit hindi nyo kayang pa-interview si Zaldico? Siguro, hindi niya kayang sumagot sa mga controversial question, no? Bakit? Hindi nyo kaya? Kailangan babasahin niya. Hindi nyo kaya, no? Sige na, Zaldico, interview na kita. Huwag ka na mag-inarte. Nag-iinarte ka pa Tell all ka na. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The
The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkanong halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita. Kuha ng... Alam mo, Mr. President, whether I like it or not, siguro kung gusto mo maging matuwa ang tao, yung mga humihingi ng hair follicle ba? Ako, ayoko nang hingin eh. Baka anuhin mo lang eh. Pero yung mga humihingi ng hair follicle mo, yun na lang sigurong pagbigyan mo. Yun ang maging transparent. Di ba? Satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa maanomalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yun eh, di ba? Kahit si Marcos, daming alam sa buhay, Pero meron siyang tagapagtanggol na akala nila, sa pagtatanggol nila kay Marcos, akala nila nakakalusot si Marcos. Oo, akala nila. Yan ang di ba si Lacson, yan din ang bibig niya. Ito rin, may isa pa nagtatanggol sa kanya, si Tiangco. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Kailan daw? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Imaginein mo ito matindi. Akala niya may lulusot niya si Bongbong Marcos dito. Hindi. Yung nakawa nagsimula 2022. 2024 doon pa lang nare-realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera. At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez. Dapat nga kung alam niya na kumukuha na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. One, inabot niya ng 3 taon
bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan yan, Tiangco? Di ba? Katarantaduhan eh. Sorry for that term, pero that's the real term. Katarantaduhan niya sinasabi mo, Tiangco. Lalo mo lang isinusubo yung presidente mo. Dumaan na ang ilang taon, tsaka lang niya na-realize. At the same time, hindi niya pa pinakulong. Tinanong siya last time, di ba? Kasangkot ba si Romualdez? Ang sagot niya, hindi. Oh. So, ibig sabihin, sino sinungaling sa inyong dalawa? Tiangco, ikaw o si Marcos? Di ba? Kalokohan. Pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa ay nagtuturuan eh. Hindi, kasama si Marcos doon. Kasama si Marcos na nagtuturuan doon. Silang tatlo nagtuturuan. Ayoko na nga magmura eh. Kasi nakakabuisit. Bilyon-bilyon na nawala. Tapos sasabihin nila, wala sa kanila nakatanggap. Sobra naman lokohan to. Di ba sobrang lokohan to mga kababayan? Niloloko tayo. Silang tatlo walang natanggap. Baka ikaw, Tiangco, may nakatanggap. Hindi, di ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi natin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na ang pula ay sasabihin mo dilaw. Maaring nagsasama na sila ngayon. Pero ang pula ay pula. Ay, magkakaiba na lang na shades yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? May nawala, may nanakaw, meron na rantado doon sa budget natin. Yeah? Meron, may kumuha, nawala, may ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, ladies and gentlemen, may budget, ibinayad, pero walang proyekto. So ibig sabihin, yung pera na yon nawala. Malinaw na malinaw yon, nawala yung pera. Ngayon, magtuturoan kung saan napunta yung pera na yon. Yan yung sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan po, ladies and gentlemen. Malaking katarantaduhan po yan. Nawala yung pera, tapos silang tatlo na may direktang kaalaman dyan sa pera na yan, silang tatlo walang natanggap. Tapos magtuturo pa ngayon. At saka yung palusot nga nito ni Tiangco na walang alam ang presidente, hindi ano. Ito lang kasimple, Tiangco, makinig ka mabuti. Sino ba ang pumirma? Kung alam pala ng presidente at nagagalit siya sa ginagawa ng kanyang pinsan, sabi mo nagalit, pinagsabihan niya si Romualdez, pero bakit niya pinirmahan? Bakit niya pinirmahan pa rin yung pinakakorap na budget ng ating kasaysayan? Pinirmahan niya pa rin eh. Oo, may mga binawa siya insertion, pero nandun pa rin yung iba. So, ibig sabihin,
Alam niya pero pinayagan niya pa rin. Hindi pa rin totally clean yung budget ng 2025. O akala ko ba sinabi mo alam na niya? O hindi may pananagutan siya lalo. Naku po. Alam niyo kung bakit may problema to? Yung palusot yung hindi palusot, yung chismis ni Lacson. Kasi kung totoo yung sinasabi niya meron nag-aya sa kanya, yung plano na yon, yung tao na nag-aya sa kanya, ay dapat makulong. Inciting to sedition at saka sedition yun. Magplano ka ng hunta, magplano ka ng revolusyon, yan po ay illegal. Krimen po yan. Ibig sabihin, halimbawa, meron sa'yong lalapit at sasabihin sa'yo, meron akong planong patayin, pwede ba tulungan mo kami? Diba? May plano yun, yung tao na yun. Kung ikaw ay maayos na mamamayan, sasabihin mo yung plano na yun sa kapulisan. Uy, si ganito may planong patayin si ganire. Tingnan ninyo. Sa pamamagitan ng hindi pagsasalita ni Lacson at sabihin niya sa publiko o sabihin niya sa otoridad, kung sino man yung tao na yun, ay pinagtatakpan niya. Tama, mali. O bakit ayaw niya sabihin kung sino yun? Isa pa. Hindi kaya wala naman talagang kumausap sa kanya, gumagawa lang siya ng issue, gumagawa lang siya ng kontrobersyal. Kasi nga, para magkaroon ng fear among the opposition o yung mga nagkikriticize kay Marcos. O ayan, may nagpaplano. O, makakasuhan kayo, so isusumbong ko kayo. Ano ko kayo. Kasi kahit wala naman, pinangungunahan baga, para bang sinasabi niya, eto meron talagang mga nagpaplano laban sa gobyerno at alam ko kung sino sila. Pero in reality, wala naman. Katang-isip lang niya. Diba? Bakit ganun? Eto kasi si Lacson talaga, ewan ko, ang hilig sa chismis nito. Bakit kaya? Ang alam ko mga may hilig sa chismis, yung mga, alam mo na. Ang hilig niya yung magparabida. Alam mo yun? Pabida-bida, ganon. Ang hilig niya eh. Magbida-bida siya at sasabihin na ganito, alam mo. Gaano ka ka-importante, kuya? Para hindi ka na maimportante na. Wala naman na naniniwala sa iyo eh. Pinagtatakpan mo lang si Marcos eh. Doon sa blue ribbon mo, halatang halata ka eh. Hindi ko mag-gets eh. Logic-wise, kung ako anti-Marcos, kung ako may planong pabagsakin ang pamahalaan ni Marcos, bakit ako lalapit kay Lacson? Na alam kong si Lacson, dinidefend niya si Marcos. Bakit ako lalapit sa kanya? Connection? Matagal nang walang connection yan. Ang tagal nang at alam na mga retired army o mga army ngayon na yan ay nasa politika na. Sabihin, ano na yan? May kakampi na yan. Ibig sabihin, hindi yan objective tumingin. Politiko na yan. Bakit ako lalapit sa kanya? Unless may pera ka. Kailangan yung pera mo, kaya lalapitan ka. Halimbawa lang isipin nyo lang yung logic ng paglapit para sa kanya. Pwede sabihin mo, hanap ako ng mga ibang senador na, ito, si senador ganito, bayaman nito, lalapitan ko to, hingan ko ng suporta. Iniipit to ngayon eh. Halimbawa lang. Lalapit ako kay Villar. Bakit? Iniipit si Villar ngayon eh, di ba? Ano bang pakinabang namin kay Villar? Pera. May pera yun si Villar, mayaman na mga Villar. At iniipit sila ni Marcos. So baka ibig sabihin yung possibility na pumayag yan sa military junta,
mas malaki yung chance kesa doon kay Lacson. Na si Lacson, alam naman natin, dinidepensahan ang mga Marcos. Bakit ako lalapit kay Lacson? Di lalapit ako dun sa alam kong medyo mas possible. Hindi ko sinabing merong ganon ang katayuan ni Villar sa ganitong bagay. Pero doon ka sa, kuwari, nanguhula ka eh. Kung ikaw kukuha ka ng suporta, mag-iisipin mo, sino kaya may pakinabang ako at the same time may suporta ako makukuha sa kanya. Doon ka. Hindi ka doon sa alam mo sip-sip kay Marcos. Ano ba naman logic meron ito si Lacson? Kaya hindi nananalo eh. Gago! Di ba kaya hindi siya nananalo?